Masarap bang ulam nyo? Pero sigurado ako, pag may isang ingredient kayong hindi na ilagay doon sa ulam nyo, siguradong hindi yon sasarap. Alam nyo kung ano yon? Tama, yun ang asin. Kapag walang asin, yung ating mga pagkain, walang lasa yun, di ba? Kahit ngayon champurado na lalagyan mo ng asukal or sugar, lalagyan mo pa rin yun ng asin para lalabas yung tamis niya. No, hindi maging plain yung pagkatamis niya. So, importante yung asin. Noong unang panahon pa kasi, itong asin ay ginagamit na seasoning. Pero, in the world of language, ang asin ay hindi lang isang seasoning. Kasi noong unang panahon, konti lang ang makaproduce ng asin. Hindi gaya ngayon na ang dami na kahit saan merong asin. No? Pero noon, scarce ang asin. At saka, in demand siya kasi konti lang. So, from seasoning, nagkaroon siya ng tinatawag natin na word drift. Ano yung word drift? Ito yung slowly and naturally na pag-change ng isang word sa kanyang meaning, o kuminsan sa kanyang spelling, o di kaya minsan sa kanyang structure. So, ang word na salary ay originally galing sa salitang salt kasi nung una, from salt or sal, ginamit siya as term na salarium. Ano yung salarium? Ito yung allowance ng mga Roman soldiers, na allowance na binibigay sa mga Roman soldiers para pambili nila ng salt. So, from sal, naging salarium, at saka sa English, naging salary. Pero hindi lang hanggang doon ang story ng asin. So, galing sa table, nagkaroon siya ng drift. Pumunta ang word na salt sa description ng tao. Kasi, noong unang panahon din, kapag sabihin mo na ang tao ay isang salty, ibig sabihin niyan, smart siya. Or quick, sharp masyado yung pag-iisip niya, at saka magaling siya magsalita. Kahit doon sa mga sailors, kapag sinasabi na old salt siya, ibig sabihin, experience na siya. Experience and tough person na yun siya. Kasi yung kanyang story, yung story niya sa dagat, yun ang nakakapastrong sa kanya para sa struggle ng kanyang buhay. So kung sasabihin mo na old salt siya, ibig sabihin nun ay tough and experience na ang tao na yun. So, akala natin hanggang doon lang. Hindi. Especially sa mid-2000, nagkakaroon na tayo ng mga internet, di ba? Nagkakaroon na tayo ng social media. Nagkakaroon ng massive change yung meaning ng salt. Kung noon, isang appreciation, let's say salty, magaling, at saka old salt, strong and experienced. Ngayon, kung sasabihin natin na salty ang isang tao, ibig sabihin, bitter siya. Bitter, madaling magalit, kahit kunti lang ang dahilan. Ito siya sa community ng gaming, no? Kasi nandito tayo sa social media. Sa gaming community, pag may isang tao na natalo, kahit kunti lang ang talo, madali siya magalit, tawag sa kanya bitter. Para siyang isang sugat na pag nilalagyan ng asin, ay nako, di ko alam hanggang saan yung talon niya. Kasi masakit yun, di ba? So yun, kapag ang isang tao na madali magalit, lalo na sa gaming, tawag nun, salty. Pero, kung mapansin niyo, hindi lang sa gaming. Basta ang isang tao kapag madali magalit, kapag negative masyado, tawag natin sa kanya salty. So yun ang alalahanin nyo. Palagi kayong nakasmile. Kasi dapat seasoned tayo. Dapat sa buhay natin, kahit anong hampas ng bagyo, dapat strong tayo. Gaya ng old salt. Sana na-enjoy kayo sa story ng salt. Ang tawag natin dito ay linguistic drift. Ibig sabihin, yung pag-change ng meaning sa isang word. So, I hope na-enjoy nyo. Bye-bye. God bless.